I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. Hi everyone, it's me again. Mga kababayan, pakinggan ninyo yung interview ni Pangulong Marcos Jr. tungkol doon kahapon guys sa hearing ng Quadcom na kung saan ay si dating Pangulong Digong ang ay umaten, ano? So, base po dito sa sinabi ng ating mahal na Pangulo, tungkol dito sa sinabi ni Digong na willing siya na magpa-imbestiga sa ICC, ang Pangulong Marcos Jr. sabi niya, walang magagawa ang pamahalaan kung gustuhin daw ni Digong. Tapos ito pa mga kababayan, i-short ko lang tungkol dito sa mga nabiktima ng AJK. Alam nyo, sa sinabi ni Pangulong Marcos Jr., guys, talagang magsasampa ng kaso ang pamahalaan laban sa responsable doon sa pagpatay ng mga inusinting na mga kababayan natin, lalo na mga kabataan nung time ni dating Pangulong Digong. Pakinggan nyo mga kababayan ang kanyang fully interview para sa kompleto detalyado. See you again guys on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Eto na. Well, as was the comment of the Executive Secretary, the former Chief Justice, if yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Alright? Sir, with all the admissions, don't you think the DOJ should also initiate reinvestigation of drug-related murders during the previous administration's term? Well, it's right now that is being done by the PNP, and so we're waiting for their findings. But you know, all of the testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Now that will result in a case being filed here in the Philippines. We will just have to see. The DOJ will have to make that assessment. Have you made instructions to the DOJ or to the PNP? I'm sorry? Have you made express instructions to the DOJ or to the PNP to conduct these investigations? Well, we are always monitoring all of these things because the question on EJK has not yet been answered. Who is responsible? And we had some of the mothers of some of the victims that were there, and up to now they have not seen the justice for the murders of their children. And that's still so that that is the DOJ's responsibility to continue to examine all bits of comments, of statements, of testimony, and eventually of evidence to see if that justifies a case to be filed. Sir, after ng signing mo ng dalawang bagong batas, yung maritime, Yeah. tinatawag yung Philippine Ambassador in China, nag-report na kumbaga sa inyo Oo. yung marching orders. Wala naman. Ay, sinasabi nila, ina-objectan nila. Sinasabi nila that we do not agree and they will continue to protect what they define as their sovereign territory. Of course, we do not agree with their definition of sovereign territory. So, wala naman na pinagbago dahil ganun pa rin ang sitwasyon natin, ganun pa rin ang posisyon natin. Sir, you have always been adamant na hindi nyo kinikilala ang jurisdiction ng ICC. You will not cooperate with them in any way, shape, or form. Pero yung statement po ni ES, ang net effect po nun is that we will ultimately cooperate with the ICC, lalo kung dinaan daw po nila sa Interpol. Is that a change of position? No. You have misread it. We do not cooperate with the ICC.
That is the position of this government. Pero That's pag ni-red notice po ng Interpol, we will be obliged to participate. as Secretary Remulla has explained before, we have obligations to Interpol, and we have to live up to those obligations. And therefore, the net effect, ganun din po. We'll see. Masasailan We'll see. si Pangulo Duterte We'll see sa how ICC. far it goes. We'll see what the ICC does. Thank you, sir. So, yun mga kababayan, ito po yung nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang interview tungkol dito sa statement ni Secretary Bersamin kahapon. So, alam po natin, yung hearing sa Quadcom, ang isa sa mga resource person ay dating Pangulong Digong. So, ayon po sa kanyang statement, mga kababayan, he's willing to surrender himself sa ICC. At willing siya na imbestigahan siya ng ICC. So, nagsalita po ang Malacanang dyan. Ito po yung statement ni Secretary Bersamin kahapon. Sabi po ng PCO, if the former president desire to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it on it nor move to block the fulfillment of his desire. Wala nang pakialam ang Pilipinas. At according to our president naman sa kanyang interview, problema niya na yun. Kung gusto niya, di much better na isurrender yung sarili na sa ICC. Kasi naman mga kababayan, mas maganda naman yun kung magpa-imbestiga siya or isurrender niya ang sarili niya sa ICC, di ba mas maganda para mabigyan ng hustisya ang mga nasawing mga inosenteng biktima nung kanyang administration sa EJK. Alam po natin ay overkill. Ikaw ba naman 30,000? More than 30,000 ang namatay. Mga inosenteng tao, mga users na supposed to be pwede mo silang ikulong at may pagkakataon naman second chance sa kanilang buhay na magbabago. Pero hindi overkill. Much better yun, mag-surrender siya sa ICC. So, tuloy. But if the ICC refers the process to the Interpol, which may then and transmit a red notice to the Philippines, authorities, the government, will feel obliged to consider the red notice as a request to be honored, in which case the domestic law enforcement agency will be bound to accord full cooperation to the Interpol pursuant to established protocols. Ika nga, by Secretary Lucas Bersamin, Executive Secretary. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Well, dito sa last statement niya mga kababayan, di ba sabi ng Pangulo, wala na tayong walang karapatan mag-imbestiga ang ICC. Wala naman silang jurisdiction dito because we are not member ng ICC, no? Dahil nag-withdraw tayo noong 2019, nag-withdraw yan si Digong noong 2019 sa ICC. Bakit? Kasi nga nung mga panahon na yon, bago siya nag-withdraw, di ba nagsampa ng kaso sa ICC ang Makabayan Black dahil natunugan ng Makabayan, no, sila Franz Castro at sila ni dating Congressman Colmenares na madugo na yung drug war ni dating Pangulong Digong at maraming namamatay. So nagsampa sila ng kaso sa ICC. Now, dahil sabi ko nga mautak talaga si Digong sapagkat nung alam niya na medyo madugo na ang kanyang drug war, maraming inosente na namatay, nagkalas na siya sa ICC. Di ba mautak? Dahil kung hindi siya nagkalas nung that time, baka mapatalsik na talaga siya sa pwesto, no? Overkill no? So sabi dito guys, no? Ang sabi ng Pangulo, wala naman tayong, hindi tayo makipag-cooperate sa pag-iimbestiga ng ICC. Kasi nga wala na silang jurisdiction. Ngunit, if mag-imbestiga ang ICC, problema na nila yun. Hindi na tayo makialam doon. Ayan naman po ay pinaninindigan ng ating mahal na Pangulo. Hindi tayo makipag-cooperate kahit mga PNP o mga NBI, hindi sila makipag-cooperate dahil yun ang utos ng ating mahal na Pangulo. Ngunit mga kababayan, ngunit ayon dito sa second statement na ito ni Secretary Bersamin, correct me if I'm wrong, kasi sabi po guys doon sa isang abogado, although wala na tayong pakialam sa ICC, pero mayroon tayo kooperasyon pagdating sa Interpol, no? So ang ibig sabihin, if hulihin ng Interpol
si dating Pangulong Digong, siyempre guys, makipag-cooperate ang mga otoridad natin, no? Sa Interpol para mahuli ito si Digong. Why? Mayroon tayong cooperation sa Interpol. Dahil nung ito si Alice Go ay tumakas papuntang Indonesia, di ba tinakasan tayo ni Alice Go? So, kaagad-agad kumilos ang pamahalaan na para mahuli ito at maipabalik sa bansang Pilipinas. Now, sa tuloy na investigasyon, inalam po ng pamahalaan kung nasaan si Alice Go, natuklasan nga nila nasa Indonesia. So, nakipag-cooperate ngayon ang Pilipinas at tumawag sa Indonesia through Interpol yon guys ha. So, nakipag-uusap ang Pilipinas sa mga autoridad ng Indonesian na dapat hulihin ito si Alice Go, manmanan kung saan naroon kasi nandyan sa bansa ninyo. So mga ilang araw na nakaraan mga kababayan, God is good, ayun, nahuli si Alice Go ng Indonesian authority. Nung nahuli siya, ay tumawag ang Indonesian authorities sa bansa natin, dito sa ating bansang Pilipinas. Of course, tumawag sa Malacanang. Ngayon mga kababayan, ang nangyari ay pumunta po si Secretary Abalos, nung dating naging DLG siya, dalawa sila ni PNP Chief Marbel. Pumunta po ng Indonesia at sinundo si Alice Go. Yun ang ibig kong sabihin na mayroon tayong kooperasyon sa Interpol. Kasi pagkailangan natin, may mga pugante na tumakas, di ba kailangan natin makipag-cooperate sa mga autoridad din sa ibang bansa para mapauwi sa papuntang Pilipinas. Yun po ang ibig kong sabihin. Wala tayong pakialam sa ICC, pero may pakialam tayo sa Interpol. Pag ito hinuli, hinuli si Digong, sigurado guys, mangunguna dyan si Director Torres. Susundiin sa Davao. Well, anyway guys, yan ang pinaka-latest update ko. See you again on my next upload videos. Correct me if I'm wrong. Di ba? May dagdag kayo sa sinabi ko. Guys, mag-comment na lang kayo, okay? Bye. And babus, God bless Philippines.